Okay, so ito isang reaction video na naman mga kababayan sa mga solid Duterte supporters diyan, na talaga namang lagi nandiyan at patuloy na naniniwala 'no, sumusuporta sa ating mahal na Tatay Digong, siyempre kay VP Sara at siyempre sa buong pamilya ng mga Duterte. Sa mapagpalang umaga po sa lahat at meron ho akong bibigyan ng reaction ngayon tungkol ito sa nahagip ng video 'no, yung nilabas ni Saldico na kung saan may nahagip do'n na sasakyan. Ito ang matindi. Kasi kung naalala niyo nung panahon ng kampanya, itong taong ito ay talagang todo ang flex 'no at pagyayabang is pinangangalandakan yung suportang ibinigay sa kanya ni Tamba noon sa kanyang ano 'no, pangangampanya 'no, ano magkano yun? Kalahating bilyon ba yun? Grabe 'no, talagang ngayon, mga kababayan, doon sa video kasi na yun, etong alam niyo itong Bilyonaryo Channel talaga malupit ito, eh. Hinalungkat nila ngayon, nakita nila ngayon, binusisi nila ngayon yung video, nakita ngayon nila yung ano, yung ano yun, meron silang nakita dun na tungkol dun sa sasakyan na katabi nung mga mali-maletang salapi. Ha? At etong taong ito, ang nagmamay-ari di umano. Eto, siguro nakikita niyo sa ano yan, sa picture na yan, oh. Eto may caption 'to, nakuha ko lang 'to, napulot ko lang 'to sa Facebook 'tong video na 'to. Kaya sabi ko bigyan ko ng reaction. Eto may nakalagay diyan, "Yabang noon, imbestiga ngayon. Eto na nga, ₱500,000,000 pinamigay, barya lang yan." Yan. Hindi naalala ko yun talaga noon, pinagyayabang niya na kasi tumakbo itong mayor ron sa Maynila kalaban ni Yorme Isko. Ayun, mga kababayan, mukhang nadadawit yata siya dito kasi bakit nandun nga naman yung sasakyan na yun, dun sa katabi ng mali-maletang salapi, 'no? Panoorin natin 'tong balita ng Bilyonaryo Channel para maintindihan natin ang lubusan. Nga pala, bago ako magpatuloy, isang paalala ho sa mga viewers natin diyan, lalo na sa mga hindi pa naka-subscribe, na isang like naman diyan sa vidyong ito at, kung maaari po, paki-subscribe na rin, pindutin ang notification bell para laging updated sa mga video na ina-upload ko. Ito tuloy na natin 'tong panoorin 'tong balita ng Bilyonaryo Channel. Videos ni dating Congressman Zaldico. Yan. Nakuha kasi namin ng impormasyon at natukoy ang may-ari ng sasakyang nahagip sa video na katabi ng umano'y cash deliveries para raw kay PBBM at former House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. November 15 ngayong taon nang ilabas ni ex-Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang isa sa kanyang bombshell statements patungkol sa flood control scandal. Dito niya itinuro si Pangulong Bongbong Marcos at former House Speaker Martin Romualdez bilang pangunahing recipients ng pinakamalalaking kickbacks umano sa mga proyekto ng DPWH. Sa inilabas niyang video, ipinakita ng dating kongresista ang aniyay male-maletang deliveries ng mga pera para umano kina PBBM at Romualdez. Pero sa isa sa mga inilabas niyang larawan, tila nahagip ang conduction sticker ng isa sa mga sasakyang katabi ng mga maleta. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Eksklusibong nakuha ng Bilyonaryo News Channel ang opisyal na mga dokumento ng naturang sasakyan. Naberipika namin na U0L960 ang nakalagay. Alam niyo iba talaga 'tong Bilyonaryo Channel 'no. Nakita lang malay ba na nakaparada lang talaga doon at yung motorsiklo na katabi do'n sigurado i-verify ng Bilyonaryo Channel, eh. Hindi, eto oo nga naman 'no, bakit nga ba naman nandoon ang sasakyan na 'yan, yang ano na yan, conduction sticker na AL ano ba, UBL pala, UBL 960. Bakit nga ba naman nandoon? Eh, yang mali-maliitang pera daw na 'yan, i-de-deliver daw 'yan kay PBBM, 'di ba, kay Romualdez. Sa kanila daw mapupunta 'yan, biro niyo daming pera. BBM baka naman, ambunan niyo naman kami dito. Doon ako sa utang. So, eto na nga ho mga kababayan, itong ginawa ng Bilyonaryo Channel, talaga namang nahagip lang yung ano, yung conduction sticker o yung sasakyan na may conduction sticker, aba'y binusisi na agad. So, lalabas na yung ang pangalan nung may-ari nung sasakyan na yun. Tuloy natin, na conduction sticker dito.
Ayon sa aming pagsusuri, wala itong ongoing o finished application para sa isang plate number sa Land Transportation Office. Ayon sa mga dokumento, isang 2023 Maserati MC20 ang sports car na nakita sa larawan. Mystery gray ang model color nito. Ayon sa transaction documents, binili at pinangalanan ang sasakyan sa kumpanyang Socali Trading mula sa importer na Brilliance Auto Corporation. Isang sole proprietorship na registered sa Department of Trade and Industry ang Socali at nakafocus umano sa automotive trading, auto accessories at general trading. Ang pangalan ng registered owner, isang Federico Jr. Guillem Datoon. Binili ang sasakyan sa halagang 20 million pesos. Kung babalikan ng mga umano'y ebidensyang ipinakita ni Ko, tila may ilang hindi pagkakatugma-tugma sa transaction histories ng sasakyan. June 5, 2023, dumating sa Pilipinas ang sasakyan. June 9, 2023 naman, nang maisyuhan ito ng clearance mula sa Bureau of Customs, samantalang July 12 naman mula sa Philippine National Police. July 11 pa lang, iniulat na ito ng Brilliance Auto Corporation sa LTO bilang isang stock. Binili at inilipat ito sa posesyon ng Socali Trading noong December 18, 2024. Ayon sa registration papers nito, ayon dito, natanggap ng Socali Trading ang sasakyan bilang brand new imported. Ibig sabihin, walang dokumentasyon na ginamit o binenta ang sasakyan sa loob ng 1.5 taon. Ang katakataka, kung titingnan ng date sa larawang inilabas ni Ko, November 29, 2024, ang umano'y delivery ng mga maleta sa nasabing bahay kung saan nahagip ang sasakyan. Halos isang buwan bago na ibenta ang nasabing sasakyan sa Socali Trading base sa registration papers. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng Socali Trading. Pumunta ang aming team sa registered address nito sa Quezon City. Pero nang puntahan namin ang nasabing address, building ng kilalang multi-level marketing and networking company na Front Row ang aming naabutan dito. Isang bagay na mismong staff din ng Front Row ang kumumpirma sa amin. Pero ayon sa building staff, ilang taon nang nakatirik ang kanilang gusali rito at wala umano silang alam na kumpanyang Socali Trading. So, malinaw mga kababayan, ha? Staff mismo nag-confirm na wala Socali Trading na nakatayo dyan, kundi yung front row ni Sam Versosa. Yun ang nakatayo doon. Ibig sabihin, mga kababayan, gumamit lang sila ng pangalan. No? Pineke lang yung Socali Trading na yun. At ang talagang, eto, sa pagkakaintindi ko dito, ibig sabihin, yung may-ari talaga niyan ay yung tinutukoy dito sa video na to. Alam mo kasi yung makakapag-confirm yan? Siyempre si Saldico. Baka sa susunod na pasabog niya, pangalanan niya rin yung may-ari ng sasakyan na yun. Dawit na dito si Sam Versosa. Damay si Sam Versosa. Naalala ko noong panahon ng kampanya, talagang pinagmamalaki niya. Kalahating bilyong piso ang dinonate sa atin ni Speaker Romualdez. Talagang, alam niyo, proud na proud siya. Siyempre nga naman, si Speaker pa naman magbigay ng kalahating bilyon. Laki noon, ha? Ay, kaso natalo. Si Yorm Isko, walang kalahating bilyon, nanalo. So, ito, tuloy natin, ha? Matatandaan ang bilyonaryong si Sam Versosa ang isa sa co-founders ng Front Row at siya rin ang presidente ng Modena Motorsports Incorporated, ang tanging authorized Maserati distributor sa buong bansa. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Versosa pero hindi ito tumugon sa aming mensahe. Sinisikapan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng DTI para malaman ang impormasyon sa nasabing kumpanya, lalo na't nakakuha ang BNC ng isa pang dokumento nagpapakita ng iba pang transactions ng Socali Trading at Brilliance Auto Corporation. Ayon sa dokumentong nakuha ng BNC, bukod sa natukoy na 2023 Maserati MC20, 3 Maserati pa ang binili ng Socali Trading sa Brilliance Auto Corporation sa kaparehong araw, December 18, 2024. Isang Levante GT at isang Grecale na imported noong May 25, 2023 at isang Grecale GT Hybrid na imported noong October 26, 2023. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Okay. Malalaman natin yan kay dating Congressman Saldico. No, sigurado i-confirm yan. Sigurado nakarating na rin sa kanya itong balita na ito. At posibleng masagot din yung tanong ng na yan. No? Kasi itong Billionaire Channel, mabusisi din ito talagang magaling ito no? Pero minsan may may pagka-bias din itong Billionaire. Pero malimit naman dito talagang sila. Kaya nga marami ang sumusubaybay din dito sa binabalita ng Billionaire Channel. Alam naman natin na itong Billionaire Channel ay isang dilawan
So, mga kababayan, no, etong ano na ito, sasakyan na ito ay lumalabas na ang may-ari nito ay walang iba kundi itong ano ng front row, 'di ba? Ito si Sam Versosa. Bakit hindi siya tumugon sa interview o sa tanong o sa tawag ng bilyonaryo? Dapat sinagot niya, pasinungalingan niya at bakit nandoon sa mali-maletang salapi ang kanyang sasakyan? Ha? Kasama ba 'yun do'n sa nakipag-deal? 'Di ba? Biruin niyo, napasama yung ano sa video ni Saldico. Hindi kaya sinadya din ni Saldico. Malalaman natin yan kay Saldico, yung mga katanungan na yan, no? Siya talaga ang makakapag-ano niyan, bigay ng linaw tungkol diyan sa sasakyan na yan na baka sabihin niya talaga na, "Oo, nandiyan kasama yan doon sa ano," 'di ba? Baka natin. Okey. So, ayoko lang diretsang magsalita ng ano mga kababayan kasi baka madali tayo ng libel, eh. Wala pa namang kumpirmasyon ito. Magbase lang tayo sa balita ng Bilyonaryo Channel. Alright? So, hanggang dito na lamang ho mga kababayan ang aking reaction video sa araw na ito. Muli, Kuya Rans TV ay nakikiusap sa inyo na sana po ay suportahan niyo po itong aking YouTube channel. At kung kayo ay bago pa lamang, paki-like naman po, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa mga video na in-upload ko. Maraming salamat. Ingat po tayo. God bless. Bye-bye.